Paglapit kay Kristo. Kabanata 8. Paglaki hanggang kay Kristo. Ang pagbabago ng puso na sa pamamagitan nito'y nagiging anak tayo ng Diyos ay inihahalin tulad ng Biblia sa pagkapanganak. Itinulad din ito sa pagtubo ng mabuting binhing inihasik ng magsasaka. Sa ganyan ding paraan, yaong mga babalik loob pa lamang kay Kristo ay dapat magsilaki na tulad sa mga sanggol na bagong panganak. 1 Pedro 2, talata 2. Efeso 4, talata 15. Hanggang sa umabot sa taas ng mga lalaki at babae kay Kristo Jesus. O gaya ng mabuting binhing inihasik sa bukid, sila'y dapat magsilaki at mamunga. Sinasabi ni Isaias na sila'y tatawaging mga punong kahoy ng katwiran na pananim ng Panginoon upang siya'y luwalhatiin. Isaias 61, talata 3. Kaya nga mula sa katalagahan ay may mga halimbawang naglalarawan upang tumulong sa atin sa pag-unawa ng mahiwagang katotohanan ng kabuhayang ukol sa Espiritu. Ang buong karunungan at kasanayan ng tao ay hindi makalilikha ng buhay sa pinakamaliit na bagay sa katalagahan. Sa pamamagitan lamang ng buhay na ibinigay ng Diyos, maaaring mabuhay ang halaman o ang hayop man. Kaya't sa pamamagitan din ng buhay na mula sa Diyos, sumisilang ang buhay na ukol sa Espiritu sa mga puso ng mga tao. Maliban na ang tao ay panganak mo buhat sa itaas, Juan 3, talata 3, talatang Griego, ay hindi siya makatatanggap ng buhay na ipinarito ni Kristo upang ibigay. Kung paano sa buhay, gayon din sa paglaki, ang Diyos ang nagpapamukadkad sa mga bukong bulaklak at nagpapaging bunga sa mga bulaklak na ito. Sa pamamagitan ng kapangyarihan niya ay lumalaki ang binhi. Una-una'y usbong, saka uhay, pagkatapos ay butil na humihitik sa uhay. Marcos 4, talata 28. At tungkol sa Israel ay sinasabi ni Propeta Oseas na siya ay bubukang parang dila. Sila ay mga bubuhay uli gaya ng trigo at mga mumulaklak na gaya ng puno ng ubas. Oseas 14, talata 5 at 7. At iniutos ni Jesus na ating wariin ang mga liryo kung paano silang nagsisilaki. Ang mga halaman at mga bulaklak ay lumalaki hindi sa sarili nilang pag-aalaala o pagsisikap, kundi sa pagtanggap na ipinagkakaloob ng Diyos upang makasapat sa kanilang ikabubuhay. Hindi makapagdaragdag ang bata sa kanyang taas sa pamamagitan ng gaano mang pag-aalaala o ng kapangyarihang sarili niya. Gayon din naman kayo. Hindi makapagdaragdag sa laking ukol sa Espiritu sa pamamagitan ng pag-aalaala o pagsisikap ng inyong sarili. Ang halaman, ang bata ay lumalaki sa pamamagitan ng natatanggap mula sa mga bagay na nasa palibot niya na tumutulong sa kanyang ikabubuhay, hangin, liwanag ng araw, at pagkain. Kung ano ang mga kaloob na ito ng katalagahan sa hayop at sa halamanan. Gayon din si Kristo sa mga nangagtitiwala sa Kanya. Siya ang kanilang walang hanggang liwanag, araw at kalasag. Isayas 60, talata 11. Awit 84, talata 11. Siya ay magiging parang hamog sa Israel. Oseas 4, talata 5. Siya ay babagsak na parang ulan sa tuyong damo. Awit 72, talata 6. Siya ang tubig ng buhay, ang tinapay ng Diyos, na bumababang mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan. Juan 6, talata 33. Sa pamamagitan ng walang katumbas na kaloob
Dili iba't ang kanyang anak ay ilinaganap ng Diyos sa buong sanlibutan ang kanyang biyaya na walang pinagibahan sa paglaganap ng hangin tumatakbo sa buong sanlibutan. Lahat ng ibig sumagap ng hangin ito na nagbibigay buhay ay mabubuhay at lalaki hanggang sa umabot sa taas ng mga lalaki at babae kay Kristo Jesus. Lihim ng tagumpay. Kung paano ang bulaklak ay maharap sa araw upang ang maliwanag ng mga sinag ay makatulong sa pagpapasakdal ng ganda at hugis niya, gayon din namang dapat tayong humarap sa araw ng katwiran upang sumilang sa atin ang liwanag ng Diyos at nang bumuti ang ating likas at makatulad ng sa kay Kristo. Iyan din ang itinuturo ni Jesus na sabihin niyang, kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo, gaya ng sanga na di makapagbunga sa kanyang sarili, maliban na nakakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, maliban na kayo'y manatili sa akin, kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Juan 15, talata 4 at 5. Gayon din ang pagkasalig ninyo kay Kristo upang makapamuhay ng isang banal na kabuhayan, gaya ng pag-asa ng isang sanga sa puno upang siya'y lumaki at mamunga. Hiwalay sa Kanya, wala kayong buhay. Wala kayong kapangyarihang lumaban sa tukso o lumaki kaya sa biyaya at kabanalan. Kung manahan kayo sa Kanya, kayo'y lalago. Sa pagkuha ninyo ng buhay sa Kanya, kayo'y hindi malalanta o mawawalan man ng bunga. Kayo'y matutulad sa isang punong itinanim sa tabi ng ilog. Marami ang nag-aakala na dapat nilang sariling gawin ang ilang bahagi ng gawain. Nangagtiwala na sila kay Jesus ay kapagpapatawad ng kasalanan. Ngunit ngayon sinusubok naman nilang makapamuhay ng matuwid sa pamamagitan ng kanilang sariling pagsisikap. Datapwat ang lahat ng ganyang pagsisikap ay mabibigo. Ani Jesus, kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Ang ating paglaki sa biyaya, ang ating kaligayahan, ang ating kahalagahan, ang lahat ng ito'y pawang nasasalig sa ating pakikiisa kay Kristo. Sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa Kanya araw-araw, oras-oras, sa pamamagitan ng pananatili sa Kanya, dapat tayong lumaki sa biyaya. Hindi siya ang nagpasimula lamang kundi siya rin naman ang sumasakdal ng ating pananampalataya. Si Kristo ang una at huli at magpakailanman. Siya ang sa atin, hindi lamang sa pasimula at sa katapusan ng ating takbuhin, kundi sa bawat hakbang sa daan. Sinasabi ni David na, aking inilagay ni lagi ang Panginoon sa harap ko, sapagkat kung siya ay nasa aking kanan, hindi ako makikilos. Awit 16, talata 8. Pananatili kay Kristo. Itinatanong ba ninyo, papaano ako mananatili kay Kristo? Gaya ng inyong pagkatanggap sa Kanya sa pasimula. Kung paano nga na inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa Kanya. Kolosas 2, talata 6. Ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Hebreos 10, talata 38. Ibinigay na ninyo sa Diyos ang inyong sarili upang maging Kanyang lubusan at upang sa Kanya'y maglingkod at tumalima. At tinanggap ninyo si Kristo na maging tagapagligtas ninyo. Hindi ninyo matutubos ang inyong mga kasalanan o mababago man ninyo ang inyong puso. Datapat yamang naibigay na ninyo sa Diyos ang inyong sarili ay sumampalataya kayong ginawa niya ang lahat na ito para sa inyo alang-alang kay Kristo. Sa pamamagitan ng pananampalataya ay naging kay Kristo kayo, at sa pamamagitan ng pananampalataya ay lalaki kayo sa Kanya, sa pamamagitan ng pagbibigay at pagtanggap. Dapat ninyong ibigay ang lahat, ang inyong puso, ang inyong kalooban, at ang inyong paglilingkod. Ibigay ninyo sa Kanya ang inyong sarili upang talimahin ang lahat niyang pinag-uutos
at kailangan namang tanggapin ninyo ang lahat. Si Kristo na siyang kapuspusan ng buong pagpapala upang manahan sa inyong puso, maging inyong katwiran at inyong tagatulong magpakailanman, upang magbigay sa inyo ng kapangyarihang tumanima. Ang una ninyong tungkulin. Sa umaga ay talaga ninyo sa Diyos ang inyong sarili. Iyan ang kauna-unahan ninyong gawin. Ganito ang inyong idalangin. Tanggapin mo ako, O Panginoon, na iyong iyo. Inilalagay ko sa iyong paanan ng lahat kong mga panukala. Gamitin mo ako sa araw na ito sa paglilingkod sa iyo. Manahan ka nawa sa akin at maging kasang-ayon nawa ng iyong kalooban ng lahat kong gawain. Ito ay isang bagay na dapat gawin sa araw-araw. Tuwing umaga ay talaga ninyo sa Diyos ang inyong sarili para sa maghapon. Ipabahala ninyo sa Kanya ang lahat ninyong mga panukala upang isagawa o pabayaan kaya alinsunod sa ipakikilala ng Kanyang kalooban. Sa ganitong paraan, araw-araw ay inilalagak ninyo sa kamay ng Diyos ang inyong buhay. At dahil di ay lalo at lalong mahuhugis ang inyong kabuhayan na gaya ng sa kay Kristo. Kabuhayang panatag. Ang kabuhayan ng kay Kristo ay isang kabuhayang panatag. Kay palad, walang umaapaw na simbuyo ng damdamin, subalit dapat magkaroon ng isang namamalagi at tiwasay na pagtitiwala. Ang inyong pag-asa'y wala sa inyong sarili kundi na kay Kristo. Ang inyong kahinaan ay nalagom sa Kanyang kalakasan. Ang inyong kahangalan sa Kanyang karunungan at ang inyong karupukan ay sa Kanyang walang hanggang katibayan. Kaya nga't huwag ninyong tingnan ang inyong sarili. Huwag ninyong isipin na tuwi-tuwi na ang inyong sarili, kundi si Kristo ang inyong titigan. Isip-isipin ninyo ang Kanyang pag-ibig, ang kagandahan at kasakdalan ng Kanyang likas, ang pagtanggi sa sarili ni Kristo, ang pagpapakababa ni Kristo, ang kadalisayan at kabanalan ni Kristo, at ang walang katumbas na pag-ibig ni Kristo. Ito ang dapat bulay-bulayin ng kaluluwa, sa pag-ibig sa Kanya, pagtulad sa Kanya, at lubos na pag-asa sa Kanya. Dapat kayong mabago at matulad sa Kanyang wangis. Pagpapahingalay na ukol sa Espiritu. Ganito ang wika ni Jesus, kayo'y manatili sa akin. Juan 15, talata 4. Ang mga pangungusap na ito ay nangangahulugan ng pagpapahingalay, katibayan at pagtitiwala. Muli pang siya'y nag-anyaya, magsiparito sa akin at kayo'y aking papagpahingahin. Mateo 11, talata 28 at 29. Ang pananatili ng mga awit ay nagpapahayag ng ganyan ding isipan. Ikaw ay magpahinga sa Panginoon at maghintay kang may pagtitiis sa Kanya. Awit 37, talata 7. At ibinibigay ni Isaias ang ganitong pangako. Sa katahimikan at sa pag-asa ay magiging ang inyong lakas. Isaias 30, talata 15. Ang kapahingahang ito ay hindi natatagpuan sa di paggawa, sapagkat sa paanyaya ng tagapagligtas, ang pangakong pagpapahinga ay kasama ng tawag na gumawa. Pasanin ninyo ang aking pamatok at masusumpungan ninyo ang kapahingahan. Mateo 11, talata 20. Ang pusong lubos na nagtitiwala kay Kristo ay siyang magiging pinakamasikap at pinakamasipag sa paggawa para sa Kanya. Alisin ang pag-iisip sa sarili. Kapag ang pag-iisip ay laging nasa sarili, ay nalalayo ito kay Kristo, na siyang bukal ng lakas at buhay. Dahil dito ay laging sinisikap ni Satanas na mailayo ang pag-iisip sa tagapagligtas, at nang sa gayo'y mapigil ang pakikiugnay at pakikipag-usap ng kaluluwa kay Kristo. Ang mga kalayuan ng sanlibutan, ang mga pag-aalaala at kaligaligan at kalungkutan sa buhay, ang mga pagkakamali ng mga iba o ang sarili niyong mga kamalian at kapintasan
Sa alinman o sa lahat ng ito'y sisikapin niyang ibaling ang inyong pag-iisip. Huwag kayong paligaw sa kanyang mga pakana. Ang marami na talagang malinis ang loob at nagnanais na mamuhay ukol sa Diyos ay napakadalas din namang pinapag-iisip niya ng mga bagay na nauukol sa kanilang mga pagkukulang at kahinaan. At sa ganyan, kung mailayo na niya sila kay Kristo, umaasa siyang magwawagi. Hindi natin dapat isipin ang sarili at mamalagi na lamang sa pag-aalaala at pangangamba na baka hindi tayo maligtas. Lahat ng ito ay naglalayo sa kaluluwa mula sa bukal ng ating kalakasan. Ilagak ninyo sa kamay ng Diyos ang pag-iingat sa inyong kaluluwa at magtiwala kayo sa Kanya. Si Jesus ang inyong salitain at isipin. Bayaan ninyong matago ang inyong sarili sa Kanya. Iwaksin ninyo ang lahat ng alinlangan at alisin ang inyong pangamba. Gaya ni Apostol Pablo, ang inyong sabihin, hindi na ako ang nabubuhay kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon, sa laman ay kinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos, na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Galatia 2:20. Pumanatag kayo sa Diyos. Maingatan niya ang ipinagkatiwala ninyo sa Kanya. Kung ihahabilan ninyo sa Kanyang mga kamay ang inyong sarili, ay gagawin niya kayong mahigit pa sa mananagumpay sa pamamagitan niya na umibig sa inyo. Dapat tayong kaiingat. Nang magkatawang tao si Kristo ay tinali niya ang sangkatauhan sa kanyang sarili sa pamamagitan ng isang panali ng pag-ibig na hindi malalagot kailanman ng kahit aling kapangyarihan. Maliban na ang tao na rin ang magpasyang gumawa nito. Palaging mag-aharap si Satanas sa mga panghalina na sa ating hihikayat upang patirin ang panaling ito, upang pilitin natin ang paghihiwalay ng ating mga sarili kay Kristo. Dito kailangan tayo magpakaingat-ingat, magsikap at manalangin upang walang makahikayat sa atin na pumili ng ibang Panginoon, sapagkat sa tuwi-tuwi ay malaya tayo makagagawa nito. Subalit huwag nating alisin kay Kristo ang ating mga paningin at ingatan niya tayo. Pagtingin natin kay Kristo, tayo'y panatag na. Walang makaaagaw sa atin sa kanyang kamay. Sa balaging pagtingin sa Kanya, ay nababago tayo sa gayunding larawan, mula sa kalwalhatian hanggang sa kalwalhatian. Sa makatwid ay sa pamamagitan ng Espiritu ng Panginoon. 2 Korinto 3:11. Sumunod sa Kanya. Sa ganyan ding paraan ang unang mga alagad naging kawangis ng kaibig-ibig na tagapagligtas. Na mapakinggan ng mga alagad na iyon ang mga pangungusap ni Jesus, ay nadama nilang siya ang kanilang kailangan. Hinahanap nila siya, natagpuan at sinundan. Sila'y nakasama niya sa bahay, sa dulang, sa silid at sa parang. Sila'y kasama niyang tulad sa mga nag-aaral na kasama ng isang guro. Nasa araw-araw ay tumatanggap sila ng kanyang mga labi ng mga aral ng banal na katotohanan. Sila'y umasa sa kanya gaya ng pag-asa ng mga lingkod sa kanilang Panginoon upang matutuhan ang kanilang tungkulin. Ang mga alagad na iyan ay ang mga lalaking may pagkataong gaya rin ng sa atin. Santiago 5:17. Nagkaroon sila ng pakikilaban sa kasalanan na gaya natin. Kinailangan nila ang biyayang kailangan din natin upang makapamuhay ng isang banal na kabuhayan. Kahit si Juan na minahal na alagad, iyang lubos na kinakitaan ng wangis ng tagapagligtas, ay katutubong wala niyang kaibig-ibig na likas. Hindi lamang siya isang nagigiit ng kanyang sarili at mapagmiti ng karangalan, kundi isa rin namang pabigla-bigla at nanglalaban pa sa pagka-naaapi. Subalit nang mahayag sa kanya ang likas ni Jesus, ay nakita niya ang kanyang sariling kakulangan at siya'y pinagpakumbaba ng kanyang kalooban
ang lakas at pagtitiis, ang kapangyarihan at pagkamahabagin, ang karangalan at kamuang loob na nakita niya araw-araw sa kabuhayan ng Diyos Anak ay pumuno sa kanyang kaluluwa ng paghanga at pag-ibig. Araw-araw ang kanyang puso ay nalalapit kay Kristo, hanggang sa nawala na sa paningin niya ang sarili dahil sa pag-ibig sa kanyang Panginoon. Sa umuugis na kapangyarihan ni Kristo, ay pinasakop niya ang kanyang ugaling mapaghimagsik at mapagmithi. Ang nagbibigay buhay na kapangyarihan ng Banal na Espiritu ang bumago ng kanyang puso. Ang kapangyarihan ng pag-ibig ni Kristo ang bumago ng kanyang likas. Ito nga lamang ang walang salang ibubunga ng pakikiisa kay Jesus. Pagka sa puso'y naninirahan si Kristo, ay nababago ang buong pagkatao. Ang Espiritu ni Kristo at ang kanyang pag-ibig ay siyang nagpapalambot sa puso, nagpapasuko sa kaluluwa at nagtataas ng mga pag-iisip at mga hangarin sa Diyos at sa langit. Ako'y sumasa inyong palagi. Nang si Kristo umakyat sa langit, ang pagkadama ng kanyang pakikiharap ay nasa mga alagad pa rin niya. Yaoy kanyang pakikiharap na puspos ng pag-ibig at kaliwanagan. Si Jesus ang tagapagligtas na lumakad at nakipag-usap at nananalangin kasama nila, na nagbitiw ng mga salita ng pag-asa at pang-aliw sa kanilang mga puso, ay inagaw sa kanila at dinala sa langit. Samantalang binubuka pa sa kanyang mga ang pabalita ng kapayapaan at ang tunay ng kanyang pangungusap ay narinig nila nang siya ay tinanggap ng makapal na bilang ng mga anghel. Narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Mateo 28, talata 20. Siya'y umakyat sa langit na anyong tao. Talos nilang siya'y nasa harapan ng lukukan ng Diyos, na kanila pa rin kaibigan at tagapagligtas, na hindi rin nagbabago ang kanyang damdaming makiramay, na siya'y kinikilala pa rin nasa panig ng nagbabatang sangkatauhan. Inihaharap niya sa Diyos ang mga karapatan ng kanyang mahalagang dugo at ipinakikita ang kanyang mga kamay at paa na nasugatan, bilang alaala ng halagang ibinayad niya para sa kanyang mga tinubos. Alam nilang siya'y umakyat sa langit upang maghanda para sa kanila ng mga kalalagyan, at siya'y muling babalik at tatanggapin sila sa kanyang sarili. Ang Banal na Espiritu ay kasama nila. Noong sila'y nagtitipon pagkaakyat niya sa langit, ay may pananabik na nais nilang iharap sa Ama ang kanilang mga kahilingan sa pangalan ni Jesus. Sila'y nagsilukod at nanalangin may banal na pitagan at na inuulit ang pangako. Kung kayo'y hihingi ng anuman sa Ama, ay bibigay niya sa inyo sa aking pangalan. Hanggang ngayon wala pa kayong hinihinging anuman sa pangalan ko. Kayo'y magsingi at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Juan 16, talata 23 at 24. Iniunat nila na pataas ang kanilang mga kamay ng pananampalataya na iniharap ang matibay na pananalig. Si Kristo Jesus na namatay, oo, yaong nabuhay na maguli, na siyang nasa kanan ng Diyos, na siya namang namamagitan dahil sa atin. Roma 8, talata 34. Noong dumating ang Pentecostes, dumating naman sa kanila ang mga aliw na siyang tinutukoy ni Kristo, nang sabihin niya, siya'y isa sa inyo. Juan 14, talata 17. At sinabi pa niyang, nararapat sa inyo na ako'y yumaon, sapagkat kung hindi ako yayaon, ang mga aliw ay hindi paririto sa inyo. Ngunit kung ako'y yumaon, siya'y susuguin ko sa inyo. Juan 16, talata 7. Mula noon, si Kristo ay mananahat sa puso ng mga anak niya sa pamamagitan ng Espiritu. Ang kaugnayan nila sa Kanya ngayon ay lalong malapit kaysa noong siya ay kasama niya. Nagliwanag sa kanila ang ningning ng ilaw at pag-ibig at kapangyarihan ni Kristo.
na tumataan sa puso, na anupat ang mga taong nakakikita ay nangagtaka at nangagpagkilala nila na sila'y nangasama ni Jesus. Gawa 4, talata 13. Idinalangin tayo ni Jesus. Ang lahat ng naging katayuan ni Kristo sa unang mga alagad ay nais siyang maging katayuan niya sa mga anak niya ngayon. Sapagkat noon sa kauli-ulihang pananalangin kasama ng munting pulutong ng mga alagad na nagkatibon sa palibot niya, ay ganito ang kanyang sinabi: "Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman ng mga nagsisisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita." Juan 17, talata 20. Tayo'y dinalangin ni Jesus at hiningi niyang tayo makaisa niya, gaya naman niyang kaisa ng Ama. Kainam na pagkakaisa tungkol sa kanyang sarili ay ganito ang sinabi ng tagapagligtas: "Hindi makagagawa ang Ama ng anuman sa kanyang sarili. Ang Ama na tumatahan sa akin ay siyang gumagawa ng mga gawa." Juan 5, talata 11. 14, talata 10. Kaya kung si Kristo ay tumatahan sa ating mga puso, ay gagawa siya sa atin sa pagnanasa at sa paggawa ayon sa kanyang mabuting kalooban. Filipos 2, talata 13. Tayo gagawa na gaya ng paggawa niya. Tayo magpapakita ng gayon ding diwa, anupat sa pag-ibig at panatili sa Kanya, tayo magsisilaki sa lahat ng mga bagay sa Kanya, na siyang Pangulo, sa makatuwid bagay si Kristo. Efeso 4, talata 15.